Gaya ng inaasahan, bahagyang lumakas ang bagyong Guring habang kasalukuyan itong tumatawid dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Samantalang ito namang bagyong may international name na Haikui ay unti-unting lumalapit naman sa ating boundary line. Balikan na natin yung dalawang bagyo na yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Unahin na muna natin itong bagyong Guring. Bahagyang lumakas ang bagyong Guring. Ito po ay nasa typhoon category pa rin ng pag-asa na may lakas na hangin na umabot sa 175 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 215 km per hour. Patuloy po itong kumikilos pahilagang kanluran o pa-northwest sa bilis na 10 km per hour. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa 135 km east ng Calayan, Cagayan at tatawid nga ito dito sa area ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Mas malawak na rin ang bagyong Guring na nasa 350 kilometers ang kanyang radius mula sa kanyang gitna hanggang sa kanyang paglabas na kaulapan. At kung papansinin natin itong ating satellite image, although yung kanyang pinakamalalakas na hangin at pag-ulan ay nandito malapit sa gitna ng bagyong Guring, yung kanyang hangin at mga kaulapan ay nag-e-extend pa dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at some parts ng Central Luzon. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Guring. Sa kasalukuyan nga, ang bagyong Guring ay nandito sa eastern section ng Calayan, Cagayan. Ngayong magdamag, tatawirin po niyan itong Babuyan Group of Islands papunta dito sa Luzon Strait bukas ng umaga. At mula bukas ng gabi hanggang Thursday ng umaga, yan po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa may katimugang bahagi ng Taiwan. Base rin dito, meron tayong inaasahang bagyapang paglakas ng bagyong Guring at posible rin po itong humina. So fluctuating po ang paglakas ng bagyong Guring hanggang sa makarating po yan dito sa southern portion ng China. Although lumalakas at tumihina, malakas na bagyo pa rin po ito ha. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto nito, lalong-lalo na sa malalakas na bugso ng hangin, especially po dito sa mga areas na tatawirin nito. Ito pong color yellow, ito po yung areas na may at least 39 km per hour na lakas ng hangin o at least tropical storm winds. Papasok po dyan ang malaking bahagi ng Hilagang Luzon at extreme northern Luzon. Ito namang color red, ito po yung ating typhoon force winds, which is napakadelikado po. Yan naman po ay tatawid dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands ngayong magdamag. Liban dyan, patuloy na hinihila ng bagyong Guring yung ating habagat o southwest monsoon na nagdadala po ng pabugso-bugsong hangin at malalakas na pag-ulan malayo mismo sa bagyong Guring. Dahil pa rin sa ating habagat or southwest monsoon, asahan pa rin po natin ang mga posibleng pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, lalong-lalo na po dito sa area ng Panay, Aklan at Antique area. Papatuloy pa rin ang mga pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa, particularly sa hilagang bahagi ng Palawan at ang area ng Mindoro. Ramdam din ang epekto ng habagat dito po sa Bicol region, maging dito sa area ng Calabarzon, lalong-lalo na sa western section nito, ang Batangas at Cavite area. Ngayong magdamag dito sa Metro Manila, ramdam din natin ang pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Dulot pa rin yan ng ating habagat or southwest monsoon. Apektado rin ng habagat ang malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na ang western section nito, ang Zambales at ang area ng Bataan. Makakaranas naman ng malalakas na pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin ang malaking bahagi ng Northern Luzon habang tumatawid ang bagyong Guring dito sa Babuyan at Calayan Group of Islands. Yung konsentrasyon ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito po sa area ng Ilocos, kasama na po dyan ng La Union, Pangasinan, maging dito sa mga kabundukan ng Cordillera, Abra, Apayao, maging dito sa Cagayan at ilang bahagi ng Isabela at Aurora. Posibleng heavy to intense at kung minsan torrential na may kasamang mapaminsalang bugso ng hangin ang ating mararanasan dito po sa hilagang bahagi ng Cagayan, hilagang bahagi ng Ilocos, kasama na nga po dyan ang Abra at Apayao, maging dito sa Babuyan at Calayan Group of Islands, kasama na rin po dyan ang Batanes habang tumatawid nga ang bagyong Guring dito sa mga areas na ito. Magpapatuloy po yan ngayong magdamag hanggang bukas. Ngayon, silipin naman natin itong bagyong may international name na Haikui. Ito po yung posibleng tawaging bagyong Hana. Ito po ay bahagyaring lumakas na nasa severe tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 95 km per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 115 km per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa northwestward papunta sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line sa bilis na 15 km per hour. Ito po ay nasa around 300 km na lamang ang layo sa ating boundary line. Kaya posibleng bukas ng umaga, ito po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at tatawagin nga natin bagyong Hana.
Sa ngayon nga, hindi natin inaasang maglandfall o tumama sa lupa o magkaroon ng direct effect ang bagyong Hana sa anumang bahagi ng ating kalupaan or landmass. Yan po ay kakanto lang or tatawid dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero posible rin po nitong palakasin o hilahin yung ating habagat. Kaya pagtawid po ng bagyong Guring, posibleng ang bagyong Hana naman ang bahagyang magpalakas sa ating habagat or southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Bukas ng umaga, ang bagyong Guring po ay nandito na sa area ng Luzon Strait sa may western section ng Batanes, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang, ang bagyong Hana naman ay posibleng makapasok na sa loob ng ating boundary line. So magsasabay po ang bagyong Guring at bagyong Hana sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy pong nakakaranas ng malalakas na pagulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin itong western section ng Luzon at western section ng Visayas na malayo sa mismong bagyong Guring. Again, wala pong mga tropical cyclone wind signal ang mga areas na naapekto ng habagat. Kaya para po sa dami ng ulan sa inyong lugar, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning at advisories ng Pag-asa. Again, doble ingat po tayo dito po sa general area ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon dahil habang tumatawid ang bagyong Guring, patuloy po yung mananalasa dyan sa area na yan ngayong magdamag hanggang bukas. Bukas, antabayanan po muli ang ating update para dito sa bagyong Guring at ang posibleng maging bagyong Hana. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.